sermon about the conversion of Paul. No? Yung binabasa kong aklat ay 9 Marks of a Healthy Church. Ang first mark ay expositional preaching. Iba yun sa expository, no? Pwedeng expository. Expositional preaching is making the point of the text as the point of your message. Meron po kasi mga preacher na meron na silang idea sa isip nila, sa kung gusto nilang sabihin, tapos kukuha sila ng text na aakma sa kanilang idea. Hindi po ganun ang expositional preaching. Ang expositional preaching po, magbabasa ng talata sa Biblia, uunawain ito base sa konteksto at kung ano ang sabihin ng talata, masakit man sa pandinig o maganda, sasabihin yon ng mangangaral ayon sa intensyon ng sumulat ng talatang yon sa Biblia, ayon sa intensyon ng Diyos na siyang may akda ng salita na yon sa Biblia. At nakakatawang isipin at sabihin sa inyo na yun ang ginagawa ng ating mga mangangaral. No? Kagabi nanood ako, maraming mega churches ang nagsisimula ng bumagsak. Isa sa pinakamalaking church sa Amerika ay nagsarado na. Ang Hillsong, marami sa mga churches nila ay nagsasarado na. Pabagsak. Marami. Yun na yung trend ngayon sa Amerika, yung mga mega churches. At isang dahilan nakita ay nawala na yung expositional preaching. Magbabasa lang ng talata, basa lang, tapos kung ano-ano na sabihin, nung preacher na charismatic, ibig sabihin magaling magsalita, at ang sasabihin niya lang ay yung gustong marinig ng mga tao. Mga words of encouragement. Sasabihin niya, paano ka maging masaya? Paano ka umunlad? Paano ka maging successful? Pero kulang na sa pangangaral tungkol sa kabanalan, tungkol sa pagtatalaga ng sarili, at tungkol sa mga pagsasakripisyo na nais ng Diyos, hinihingi ng Diyos sa isang mananampalataya. Wala nang tinatawag na tunay na discipleship. Hindi na disciples ang kanilang ginagawa. They are no longer making disciples. What they are doing is making church goers. Yun ang gusto nila. Maraming magsisimba, maraming pera. At nakakalungkot, yung mga pastor nila natutuwa dahil sa maraming pera, titira siya sa isang napakagandang bahay, tirahan, at bibili pa ng jet, helicopter, sariling airplane. O, kaya ako makakabili nun. Yun yung nakakalungkot, no? Pabagsak na dahil nawala na yung tinatawag na expositional preaching. So, can you imagine, yun dito lang, umabot tayo ng, kung isasama ko yung live ko ng December, umabot tayo ng 6 months para himay-himayin yung mga talata sa Acts, yung mga verses, yung mga talata dito sa Acts chapter 9, verses 1 to 19. At ngayon nga ay tatalakayin natin yung verses 17, 18, and 19. Yung huling bahagi sa kwento ng pagbabagong loob, sa kapanganakang muli, sa kwento ng kapanganakang muli ng Apostol Pablo. Mabilis na review lang po tayo. No? Ito yung gusto nating talakayin at mamaya babalikan natin sa pinaka-conclusion niyan, yung tungkol sa sana nagkaroon talaga tayo ng conversion story, nagkaroon tayo ng pagbabalik tanaw doon sa pangyayari kung saan kinatagpo tayo ng Diyos at tayo ay muling pinanganak spiritually na born again tayo nung pagkakataong iyon. Short review lang. Ano yung mga magagaling na bagay na meron si Paul na pwede niyang ipagmalaki at ang totoo ipinagmamalaki niya bago siya nakakilala sa Panginoon. Bagamat napatunayan niya na itong mga bagay na pinagmamalaki niya ay hindi sa kanya nakapagdala, nakapaglapit, nakapagpanumbalik sa isang tama at maayos na relasyon sa Diyos. Ano yung naman napakalaki niyang kasalanan? Yung matinding pag-uusig na ginagawa niya sa mga alagad ni Kristo. No? Yan ay dahil sa
ignorance at maling kaalaman, pagkaunawa na akala niya sa kanyang ginagawa ay naglilingkod siya sa Diyos, pero ang totoo, naglilingkod lang siya sa kanyang religion. Dapat tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Hindi naglilingkod sa pastor, hindi naglilingkod sa church. Tayo dapat ay naglilingkod sa Diyos. Our loyalty is to God. And yes, we can express that loyalty by serving the church where we belong. Saan tayo kabilang? Pero dapat yun yung message na nga ni Brother Pao yun, yung purpose, to glorify God. Nagkaroon na siya ng personal encounter with the risen person Christ. Yung personal encounter niya. At dito'y pinakita, pinigilan siya ng Diyos para patuloy na saktan ng mga mananampalataya. Pinigilan siya ng Diyos na patuloy na magpatuloy, na hindi magpatuloy sa kanyang paggawa ng kasalanan na hindi niya nauunawaan. Hindi lang ang mga saints ang gustong iligtas ng Diyos, mismong siya na isang makasalanan. At nagkaroon siya ng pakikipagharap, maraming talata sa kanyang mga patotoo na nakatagpo niya ang nabuhay na si Kristo. Narinig niya ang tinig at nakita niya. And that qualified him as the last apostle. Huling apostol para sa mga hintil. The accusation and the accuser, yan yung mga sub-messages doon sa mga maliwanag, sino yung in-identify siya? Saul, Saul, why thou hast persecuted me? Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? So pinagbinigyan doon yung kung gaano katindi dahil hindi lang tao ang inuusig niya, ang inuusig niya ay mismo ang Diyos. Ang kasalanan niya ay hindi lang sa mga mananampalataya, kundi una sa lahat, higit sa lahat, sa Panginoong Jesus. Nagkaroon siya ng pag-amin nung hindi niya idinina yon at nagkaroon siya ng pagkilala doon sa nag-aakusa sa kanya. Sino ka, Panginoon? Who are you, Lord? After that, nabulag siya. Sa mga panahon siya ay nabulag. Nasa loob siya ng isang bahay, nasa loob ng kwarto, nagkaroon siya ng prayer engagement sa Panginoong Jesus. At meron tayo niyan, nabulag siya doon. Tapos habang nabulag siya at nananalangin, nakatanggap siya ng spiritual vision. Tapos, ni-restore. Dito tayo, natapos natin ito hindi natin natapos to. Paano ni-restore yung kwento? Yung order kay Ananias, puntahan siya para nagpakita rin sa vision ang Diyos ang Panginoong Jesus kay Ananias. Tinutusan siyang puntahan ng si Saulo na sa mga panahong yun din ay nananalangin at nakakita rin ng pangitain na pupunta yung isang taong nagngangalang Ananias at siya ay ipapanalangin, papatungan ng kamay at ipapanalangin at siya ay muling makakakita. Yan yun, Yung sabi sa kanya. Alam ng Panginoon saan siya, eksaktong lugar at kung paano siya katagpuin. Pero may pagtanggi si Ananias. Pagtanggi niya, sabi niya, pupunta ako para ako naghahanap ng sariling kapahamakan. Sikat na sikat yung taong yun na nag-uusig. At siya ay papunta dito sa Damasco para huliin ng mga mananampalataya at isakdal doon dalhin pabalik sa Jerusalem at isakdal. At kung hindi nila itatatwa ang kanilang pananampalataya, sila ay hahatulan ng kamatayan. Kagaya ng ginawa nila kay Esteban at sa mga naunang mga martir kasunod ni Esteban. Pero sabi nga, huwag nating limitahan ng Diyos sa ating mga pagtutol, Kahit pa para bang ang pag-akay sa atin Diyos, ang kanyang utos ay pagpunta sa mga taong mahirap kausapin o mahirap na lugar na puntahan. The objection overruled
Oh, overrule, sabi niya, huwag kang matakot kasi pinili ko siya. Binigyan siyang katiyakan na itong taong ito pinili ko para maging lingkod ko, instrumento sa ikaliligtas ng maraming tao, lalo na ng mga hintil. Bagamat nung unang mga panahon ay unang nangaral si Apostol Pablo sa mga Hudyo, pero ang kanyang maliwanag na pagkatawag ay maging apostol, magmisyon sa mga hintil. No? At sabi niya, pakita ko rin sa kanya kung paanong magdadanas siya ng matinding paghihirap dahil sa aking pangalan, dahil sa pangangaral ng aking pangalan. So yan. Ayan yung napag-aralan nung matapos ako, no? So, yun sabi ko sa inyo yung mga preachers ngayon, ayaw. Ilang beses na po dito sa church na nag-preach ako, at ang naging nabagi ko tungkol sa kamatayan, ano ba si pastor? Nagsabi ng tungkol sa kamatayan, hindi na ako magsisimba, hindi na nga nagsimba. Ayaw pag-usapan ng kamatayan. Bakit? Kasi nananagana sila. Gusto niya talagang ma-enjoy yung material blessing. Oo, nakalimutan niya, walang forever dito sa mundo, mamamatay ka talaga. Di mo sa katabi mo, mamamatay ka talaga. Tapos sumagot ka, wag muna ngayon, wag muna. Para mo sa Rizal, no? Not yet, not yet. Oh. Huling paalam. Wag muna Rizal, wag muna. No? Mga ganun. Preach ako tungkol sa pagkakasakit, nagalit, ayaw na magsimba rito. Oh, nung umalis dito, nagkasakit, di naniwala sa akin. Kumain ka ba naman ng kumain ng marami? Magkakasakit ka talaga. Oh. Totoo sabi ko, may mga ganun, ayaw makarinig ng negatibong bagay. Sabi nga ng Biblia, ano sabi ng Panginoon Jesus? If you want to be my disciple, you have to deny yourself. Carry your cross. Oh, kalimutan mo yung sarili mo, pasanin mo ang cross at sumunod ka sa akin. Of course, hindi natin may tatatwa na ipinangako ng Panginoon na sa ating pagsunod at pananatili sa Kanya, anumang hingin nyo sa panalangin sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Bagay yun. Pero hindi pwedeng mag-preach lang tayo ng mga magagandang bagay, positibong bagay. Diba? Maging sa gospel, yung tinatawag na Mark number 3, biblical understanding of conversion and evangelism, no? Merong good news tsaka merong bad news. Actually, bago may good news, nauna ang bad news. All have sinned and fall short of God's glory. At dahil sa kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Subalit ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus ay buhay na wayon, yung good news. No? Pero nauna yung bad news. Marami na. Nagsimba. Pero ang isang magandang bagay doon, sa anumang panahon sa ating buhay, lagi nating kasama ang Diyos. Amen? No? Sa kasayahan, sa kagalakan, sa kasaganahan, sa ramdaman, sa kalungkutan, kasama natin ang Diyos palagi. He will never leave us nor forsake us. Yan na yung huling bahagi. The obedience of Ananias and Saul. Yan ang pag-aaral natin. In overrule yung objection at siyempre, nandoon na yung pagsunod. Hindi lang ni Ananias, kundi ni Saul. Heavenly Father, once again, we thank you for this opportunity to study your word. Lord, give us an expositional message. Help me as I do this expositional preaching, that I may be able to expound the passage, these 3 verses, and preach the real intention of the author whom you use to write this passage. Matuto kaming lubos, Panginoon, maging matalino kami sa iyong karunungan at maunawaan namin ang mga napakahalagang prinsipyo at katotohanan mula sa iyong salita na nais mong matutunan at maunawaan namin at maipamuhay namin sa aming buhay bilang yung mga alagad at bilang yung mga anak.
Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong salita, ang iyong tagapagsalita, ang makikinig sa iyong salita, upang nang sa ganon, mapagpala namin ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng matapat naming pagsunod sa iyong kalooban na ipapahayag mo mula sa iyong salita sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Sinabi na, huwag kang matakot. Dahil itong taong ito, itong Saulong ito, ay pinili ko bilang instrumento para sa ikaliligtas ng maraming tao. At ipapakita ko rin sa kanya kung ano ang mga kasasapitin niyang paghihirap dahil sa pagsunod sa akin. Tapos yun marinig, anong ginawa ni Ananias? Get out, sa iba, no? Dahil nakaupo siya, nasa loob ng bahay, na nagpe-pray. So Ananias went and found Saul. Sumunod si Ananias. Matapos ma-overrule yung kanyang objection, sumunod siya sa Diyos. Ananias went on Christ's errand to Saul. Si Ananias ay sumunod bilang lingkod ni Kristo kay Saulo, papunta kay Saulo. Natagpuan niya si Paul. He found Paul as he had been instructed. No? Hindi na masyadong dinalakay dito yung detalye kung nagtanong-tanong pa ba siya or dahil sa maliwanag na instruction sa kanya ay madali niyang nakita yung bahay kung saan marahil nakahiga na nanalangin ang bulag na si Saulo. Nagsimula siya sa pagtutol. He had started to raise an objection against going to him, but he dropped it and did not insist on it. Nagsimula siya sa pagtutol, pero sa bandang uli, sa pagkumbinsi at pananampalataya niya sa Panginoong Hesus, siya ay sumunod sa ipinag-uutos dito. Despite this understandable feeling sa kabila parang maunawaan natin bakit ganun yung kanyang pagtutol dahil nga sino bang di matatakot, pupuntahan mo yung taong papatay sa iyo, gustong pumatay sa iyo, gustong umuli sa iyo. Maunawaan natin yon. Sa kabila nun, Ananias obeyed God and ministered to Paul. Nagministeryo kay Pablo. Naranasan mo na bang inutusan ng Diyos? At sa una, tumanggi ka. At pinakita sa iyo ng Diyos yung kanyang sovereignty, no? Yung kanyang pagiging makapangyarihan. Upang nang sa ganon, ay mawalang kabuluhan o mapagibabawa ng iyong pagtanggi. At ikaw ay sumunod. Naranasan nyo na ba yun? O, sabi nga, madalas ko ikwento yan. Si music, pag inutusan ko sa una, tatanggihan. Pero sa bandang uli, susunod din. Ay, music. Tatago ka pa, boy. Akala, hindi kita. O si Micah, madalas, susunod ka agad yan. Pero ang nakakatuwa, pareha silang sumusunod. May ilag lang siguro si music tumanggi sa una. Pero eventually, susunod din. Pag siguro si music nag-aantay lang yan na ipapaliwanag mo ng maayos kung bakit kailangan niyang sumunod. Kailangan sagutin mo yung kanyang pagtutol. At pag naipaliwanag mo at naintindihan niya, susunod yan. Hindi mahirap kausap yan si music. Ang kailangan niya lang, maunawaan at maging maliwanag, bakit mo gustong ipagawa yung isang bagay. Maganda naman talaga yun, di ba? Na ipapaliwanag. Di ba, Ali? Di ba, pag inutusan ka, tanong mo, bakit? Ba't ako? Hindi mo ako. At tatawa si brother no? Ganyan yung mga bata, no? Pero sa kaso ng Diyos, kapag kayong may pagtutol mo ay tinugunan ng Diyos at ipinakita sa iyo yung pagiging makapangyarihan niya na walang dahilan para hindi ka sumunod. Dapat sumunod ka.
Sana naman wag magalit si Nadet, ano. Nung tinawag ako ng Diyos para magpastor, may pagtutol ako. Sabi ko, Lord, may girlfriend ako. Hindi pa naman siya dumadating sa buhay noon, no? Sa buhay ko, hindi pa naman kami magkakilala noon. At yung girlfriend ko, hindi Kristiyano, at ayaw niya akong magpastor. Paano ba yan? Iikakasal na kami. Anong ginawa ng Diyos sa aking magtutol? Sa isang iglap, kagalit kami ng girlfriend ko, hindi kami nagkita ng 3 months. Tapos nagkausap kami, pagbalik sabi ko, nagpakasal na ako sa iba. Ito ang marriage certificate. Surprise! Sabi ko, imbis na magtampo ko sa Panginoon, Lord, ikaw na gumawa ng paraan Wala na akong babalikan. Wala na yung taong nagiging hadlang para sumunod ako sa iyo. So, sinagot mo na yung aking pagtutol. Inalis mo na yung hadlang. At sa maraming pagkakataon, naranasan ko na yung una may pagtutol ako at sa pagiging sovereign ng Panginoon, pinakita niya sa akin para mawalang dahilan yung aking pagtutol. After ko magpastor ng 8 years, sa maraming malungkot at mahirap kong naranasan, sabi ko sa Panginoon, Lord, pwede po ba? Time out muna ako. Give me 8 years. Hindi muna ako magpapastor ng ako yung pastor. Tuloy ako sa ministry, pero hindi muna ako magiging senior pastor. Give me 8 years. I will first establish yung pamilya ko. Ayoko nang maranasan yung nangyari noon na namatay ang anak ko, wala akong pampalibing, nilagay sa kahon ng gatas, ang kabaong niya, wala akong pambiling kabaong, nilagay sa isang nityong hinati sa 4. Lumalaki na ang anak ko, lumalaki yung pangangailangan. Pinaalis ako sa church na pinagpapastoran ko. Wala pa akong intention lumipat ng church. May pangangailangan yung aking anak, aking pamilya. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko 8 years. At yung 8 years na yon, nakapagturo ako, na-promote ako ng teacher 2. Tapos, na-promote pa ako ng teacher 3. Sabi ko, Lord, ano na? Wala nang dahilan. Stable na ako. So wala nang dahilan para ako ay sumunod sa iyo. Kaya yun, nagsimula na naman ako na simulan ng gawain ng Eastwood Christian Fellowship. Yung last 8 years, ano lang ako, assistant pastor, tulong-tulong sa isang church, pero wag muna ako maging pastor. Ayoko muna ng mabigat na responsibilidad. Promote ako ng January 2012 ng Teacher 3. Nagsimula ang church April 29, 2012. Although 3 years yun. 2009 hanggang 2012, nagsimula na akong mag-pray, Lord, saan mo gusto? Kaya Brad, sabi ko nga sa sarili ko, 3 years ako. Mula nung, sabi ko, Lord, magsisimula na akong magpastor ulit, magpa-pioneer ng church, 3 years yun. 2009, nagsimula na ako mag-pray, nagkaroon ng Bible study, nagkaroon ng vacation Bible school. 3 years after that, 3 years, binigyan liwanag sa akin ng Panginoon, dito ka sa Eastwood. Mag-start na church, dun sa lugar, wag na dyan, ang dami na nila dyan. Pagsisiksikan na kayo, mag-aagawan na kayo ng customer. 8 ang churches doon, 7, magkakatabi doon sa amin, sa Centella. Isang bahay, 2 bahay, 3 bahay lang ang pagitan. Buti may nakukuha pa silang ano. Kaya yung isang galing dito, nilipat niya. No, umalis siya dito, nilipat niya yung 8 yun. Nandoon na naman siya sa iba ngayon. Kaninang maga nagkakwentuhan kami. At ang good news nun, nung sumunod ako ng April, simula na ang church, walang building. Yun lang, Brad. Hindi ako nakadepende sa building. Nakadepende ako sa tao. Nangupahan sa isang patio, doon sa clubhouse, yung inaakyatan yung gano'n, yung matarik-matarik na gano'n, yung clubhouse doon, kakakutin ng gamit, paglinggo ng maga, ililigpit pagkatapos ng panambahan. Kasi alam ko, gusto na ng Diyos akong magsimula ng gawain. May building o wala. Maliwanag ang instruction sa akin ng Panginoon. September, the same year, I was promoted as master teacher. Yan. Paldo nga ako ngayon.
Walang tax ang 14th month pay. Sis. Mga government, no? Walang tax ang 14th month pay, no? Huwag na kayong tumingin sa salary, anong tawag sa ano natin? Table, no? Makita nyo pa, manghingi pa kayo ng balato sa akin. I mean, ano pang dahilan para hindi ako sumunod sa Panginoon? Dahil sa kanyang makapangyarihang pagkilos, yung pagtutol ko dati, ay inalis niya. At yun yung pinaka ano natin, ando doon yung sa pinaka-lesson. When difficulties are removed, what we have to do, but to continue with our work and not hang on to objection. Yun nasasabi ko maganda kay music. So, una lang mag-object yan, pero eventually, susunod. At ako mismo, may mga ganong karanasan ako. Sa una, medyo nag-object ako, tumutol ako sa Panginoon. Pero pag ipinakita na sa akin ng Panginoon na, nakita mo na yung kapangyarihan ko, yung pagkilos ko, wala nang dahilan sa'yo para hindi ka sumunod. Amen? Huwag yung forever ka tumututol. Ayoko Lord. No. Baka hindi mo magustuhan yung gagawin ng Diyos. Madalas pa nga yung bagay na dahilan ng pagtutol mo, aalisin ng Diyos, at pag inalis yun ng Diyos sa paraang gusto niya, masasaktan ka. Huwag mo nang hantaying masaktan ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo nang hantaying masaktan ka. Sumunod ka na. Diba? Okay, kasi buti na lang sumunod ako sa Panginoon. Kasi kung hindi ko nakita si Nadet. Sabay bawi, May maganda palang inilaan ng Diyos para sa akin, na aking mapapangasawa at makakasama ko sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Nakumbinsi na ba kitang pakainin kami sa birthday mo? Hindi pa rin. Naulit yata, parang naulit. Ay, nagbabalik. Kaya ako na napindot. So, nakita niya, he laid his hands on him and said, Brother Saul. Yun. Ito yung nire-reserve ko. Sabi ko, Brother Bruce, I hope you will understand what I am going to say. You will hear what I am going to say. Sa illustration, ikaw yung i-illustrate ko nito. Ananias put his hands on Saul. Saul came to lay violent hands. Si Saulo ay pupunta sa Damascus. Taglay ang mga mapanakit na kamay, violente, marahas na mga kamay. Para sa mga disciples, on the disciples at Damascus. But here, yung alagad, here, si Ananias, a disciple, laid a helping and healing hand on him. Paano ginagamit ni Saulo ang kanyang mga kamay noong unang panahon? Sa pananakit. Paano ginamit ni Ananias ang kanyang mga kamay? Sa pagpapagaling. Amen? Tingnan mo nga yung mga kamay mo. Tingnan mo. Paano mo ginagamit ang iyong mga kamay? Sa pagmamasa, sa paghingi, Nakakainis ngayon, puro hingi ng hingi. Yung kumakanta, baka church yung mahilig manghingi, Narinig ko kumakanta sa kapitbahay namin, sinarado ko kagad yung pinto namin. Pinatay ko ilaw, walang tao din. Ayoko magsabi ng patawad, sa iba na lang po. Sana makaramdam sila. Nakaramdam naman, lumagpas sa bahay namin. 4 ang kamay natin na ginagamit natin sa paggawa ng mabuting bagay, sa paglilingkod sa Panginoon, sa paglilingkod sa ating mga kapwa. Amen? Hindi natin ginagamit ang ating kamay sa paggawa ng masama at mapanakit sa ating kapwa. At ang isa pa magandang lesson nito, kung tayo ay ginagamitan ng kamay na marahas ng ating kapwa,
huwag natin gamitin ang kamay natin para siya rin ay gantihan at saktan. Okay na, brother Rian. Pag tinira kita, huwag mo akong titirahin sa basketball. Yan eh. Ang kamay ni Saulo, pangahas, marahas, mapanakit. Pero hindi ganon ang ginanti ng kamay ni Ananias. Pagpapadama ng pagmamahal. Sa isang taong dati niyang itinuturing na kaaway. At hindi lang yun. Tinawag niya pang Brother Saul. Brother Saul. No? Ananias greeted Saul as Brother Saul. Ananias feared this meeting. Kinakatakutan ni Ananias yung pagtatagpong yun sa simula. Kahit na kinatatakutan niya yung pagtatagpong yun, marahil hindi pa rin, para bang, hindi ko alam kung anong damdamin, no? Nandudong pa rin siguro yung kaba ni Ananias sa pagtatagpo. And yet, he called Paul as Brother Saul. Doon yung pagtawag ng pagmamahal. No? Yung pagtawag niya ng brother kay Saul ay nagpapakita nung kanyang kahandaan. Yung kanyang pagmamahal at kahandaan para tanggapin si Saul bilang kapatid sa Panginoon. At ito rin ay nagpapakita ng kahandaan ng Diyos, God's readiness to acknowledge him as son. Nung sinabi niyang Brother Saul, pinapakita niya na handa kitang tanggapin. Kahit ganyan yung pagkakilala ko sa iyo nung una. Handa kitang tanggapin bilang kapatid sa Panginoon. At yun ay nagpapakita rin bilang lingkod ng Diyos, alagad ni Kristo, yung kahandaan ng Diyos na si Saulo ay tanggapin bilang kanyang anak. Even though he had been a blasphemer, lapastangan of God, and a persecutor of his children. With the word brother, Ananias welcomed Saul into Christian fellowship. Nung tawagin niya si Saul na Brother Saul, ipinapadama niya na ikaw ay tinatanggap namin dito sa grupong tinatawag na The Way, na yung lubos na inuusig. Madalas ginagamit lang natin yung brad just to be polite. Di ba? Tama? Yung pagiging polite, minsan kahit di naman ka-church, broad. No? Pero dito, ginamit yun ni Ananias bilang totoong pagpapadama ng kanyang pagtanggap kay Saul bilang kapatid sa Panginoon at pag-welcome sa kanya doon sa grupo ng tinatawag na ang daan. Welcome to the fellowship of believers. Pakikorek ako, Sister Nelda, pero nung ang alam ko, nag-thank you ako kay Brother Saul, kay Brother Bruce, doon sa parang gift niyang ginagawa. And I address him as Brother Bruce. Sabi ni Sister Nelda sa akin, alam mo, Pastor, tuwang-tuwa si Bruce nung tawagin mo siyang Brad. Can you still remember that time, that moment na pinabasa nyo ba sa kanya yung message? Na tinawag ko siyang Brother Bruce. Sabi niya, ang ibig sabihin nito, welcome na welcome ako sa Eastwood Christian Fellowship. Originally, ang plano nilang bumili ng bahay ay sa Antipolo kasi malamig doon. Pero nung maramdaman niya yung pag-welcome, yung warm welcome ng Eastwood Christian Fellowship sa kanya, they decided to buy and to have their house, their home here in our area. Pagtitiisan nyo na lang yung init. Kasi mas napapangibabawan nyo ng warm welcome ng Eastwood Christian Fellowship. Naintindihan?
I called you Brother Bruce. We are now brothers in Christ. At sa kasalukuyan, ay nag-host siya sa kanilang bahay ng Bible study, neighborhood Bible study. At nakalagay doon ang logo ng Eastwood Christian Fellowship. Sa pangunguna at pinagtutulungan nilang dalawa ni Pastor Roy, yung Bible study. Dahil nadama niya yung pag-welcome sa kanya ng pagiging brother. May lesson dito, no? Hindi laging madali na magpakita ng pag-ibig sa ibang tao. Lalo na kung natatakot tayo sa kanila or nagdududa tayo sa kanila sa kanilang layunin. Sa pagpunta sa iyo, sa pagpunta sa church. Bakit kaya pumunta dito to sa church? This is a timely reminder sa akin bilang pastor. I need to balance yung tinatawag na spirit of discernment at saka yung pagpapakita ng pag-ibig. Hindi natin maiwasan. Marami kasing pumupunta sa church na mayroong wrong motive. Natandaan na natin, sino yun sa Acts kay Philip? Sino yung may wrong motive? Sino yun? Si Simon the sorcerer. Timely reminder sa akin to. Una pagtingin ko, bakit kaya nandito to? Ano kayang layunin nito? Sure. So kailangan balansehin ko yun. Na kahit meron akong pagdududa sa kung anong motibo, masungit tong taong to, mukhang hindi approachable. Kailangan kong balansehin na ipakita pa rin ang pag-ibig sa kanya. Sabi nga, we must follow Jesus' command and Ananias' example, showing loving acceptance to other believers. Pag sinabi ng visitor slip Christian, although sabi nga ni Pastor Enrico, para lang akong NBI, daming tanong, nagsisiguro lang, Pastor. Pasensya na, nagsisiguro lang na ang mga pumupunta rito na nagsasabing Christian ay talagang Kristiyano at may maayos na motibo. Dahil marami na rin nagpunta rito na nagsabing Kristiyano pero nagtangkang gulo. Nagiging maingat lang. Pero dapat kong balansin pa rin yun. Na pag sinabing Kristiyano, dapat maipadama ko yung, kahit hindi madali, maipadama ko yung pagmamahal bilang kapatid sa Panginoon. Did you really feel yung warm welcome of ECF? The first time you went here? Hindi na. Did you really feel the warm welcome of Eastwood Christian Fellowship the first time you came here? Baka mali lang ako, no? Baka si Sister Nelda lang talaga dahilan yan. Kaya dito yan. Naintindihan nyo? At dahil dyan, hindi na natin papaabutin ng church annual meeting. Magdidesisyon na tayo ngayon, na application, no? Natatanggapin ba siya o hindi bilang official member? Nagba-Bible study na, no? Mamaya magbibigyan ko sa kanya ng English lesson. Lahat ng mga church members, sino po yung nagsasabi na sumasang-ayon? Brother Bruce, can I request you to please stand? We are now going to perform the formal acceptance of your church membership at ECF. We are now going to do that, formal acceptance. We are now going to decide whether we will accept you as official member or not. No. Okay. Sino po yung sumasang-ayon na tanggapin after 6 months, 6 months yung observation period natin, to accept Brother Bruce as official member of Eastwood Christian Fellowship? Say Amen. Yung ayaw po, sabihin nyo po, ayaw. Wala. Amen. Praise God. You are now official member. Application natin, kailangan may application to. No? You are now officially, sama na natin sa report sa church annual meeting. No? Gagawin naman natin yun. Nauna naman dito si Narish. Narish, tayo ka nga, Narish. Oo.
Na- Alam mo bro, nalulungkot talaga ako eh. Wala pa naman tayong pastora rito eh. No? Wala rin tayong elder na babae. No? Tayo ka, Narish. No? Gusto rin namin gawin. Ano? Umaattend si Narish sa Bible study dati. Hopefully, dun sa inilipat atin siya. Umaattend siya sa systematic theology. Mas nakaka-attend siya actually kaysa kay Brother Rian. No? Actually, ang lagi naming design, ang lalaki ang magtuturo sa asawa. No? Baka siya na magtuturo sa iyo. No? Yun pong sumasang-ayon na tanggapin no, si Naris bilang official member ng ISEP ay magsabi ng Amen. Amen. Yung ayaw po, sabi ng ayaw. Wala. Palakpakan natin. You are now officially. Sis Joppy, makibigyan na lang ng membership form. You are now official. At maging challenge siguro to kay Mirna at kay Sister Eden na pagtuloy niya pag-pray, dito ba o dito ba? Ang dapat kong kalagyan. No, akanta ko kayo. Saan? Hindi kasi maganda yung paiba-iba. Dapat meron kang regular na inaten. Minsan siguro namamasyal ka, pero meron kang talagang regular. Yan yung mark ng fourth mark ng healthy church. Church membership. Mapakahalaga yan. Biblical yung church membership. Sino pa ba? At sa iba pang hindi pa official member ng church. Tuloy tayo. 45 pa lang yan. May 15 minutes pa ako. No? Sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita bilang kapatid sa Panginoon. Kahit napakahirap mong mahalin. Yun, di ba? It's not always easy. Di ba? We have different personalities. We came from different environments, different cultures. Iba-iba probinsya natin. May mga ugali tayong hindi gusto, di ba? Hindi saan madalas, hindi nyo nga gusto yung pagiging taga-tondo ko eh. Pero wala kayong magawa. Ayun naman sabi ng Biblia, di ba? Magpaumanihinan kayo sa isa't isa, magmahalan kayo sa isa't isa, tanggapin nyo ang bawat isa, alang-alang sa Panginoon. Amen? Tayo din naman magkikita sa finish line, di ba? Tayo din naman magkita sa heaven. Eh, no? Simulan na natin mag-practice na magmahalan ng totoo sa isa't isa. Although we cannot deny the fact that there are other people, even believers, church members na mahirap malin. Pero since nasa isang church tayo, nasa isang tahanan tayo, dapat nating pag-aralang mahalin. Huwag nating hintayin na siya ang mag-adjust. Dapat ikaw ang mag-adjust. You don't have the control to other person, but you can have the control to yourself. So mag-adjust ka. Amen? Ganun naman sa mag-asawa, di ba? Ngayon 30, magti-30 ilang taon na tayo sa January? 32. Nasa period of adjustment pa rin kami. At hanggang mamatay kami, nasa period of adjustment. Totoo yan. Walang biro yan. Kasi mga unique tayong individual naging isa. Ganun din sa church. Mga unique tayong individuals na naging isang local church. Amen? Sabi niya, so now I am giving you a new commandment, love each other just as I have loved you. Jesus gave us the reason to love others. Sabi niya, just as I have loved you. Kaya nating umibig dahil ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ibigin ng Diyos at ibigin ng ating kapwa. Yun na, sinabi na. Sinabi niya na. No? So Ananias produced his commission. Ginawa niya yung inuutos sa kanya. Ananias spoke his message to Saul. Ano sabi niya? The Lord Jesus who appeared to you in the road has sent me to what? So that you might regain your sight and be filled with the Holy Spirit. No? And be filled with the Holy Spirit. His light strike you blind. Yung kaluwalhatian ng liwanag, ng kaluwalhatian ng Diyos ay naging dahilan para ikaw ay mabulag.
Subalit ipinadala niya ako rito para ikaw ay muling makakita. Yung kanyang liwanag na nakapapaso, na naging dahilan yung liwanag ng kanyang kaluwalhatian na nakakapaso, na naging dahilan ng iyong pagkabulag, ay sa aking pagpunta, ang dala ko naman ay lunas upang ikaw ay muling makakita, na makapagpahupa sa sakit na iyong nararamdaman dahil sa iyong pagkabulag. Ananias assured Paul that he would not only have his sight restored, hindi lang mapapanumbalik, hindi lang panunumbalikin ng iyong paningin, ikaw din ay mapupuspos ng banal na Espiritu. Yun ang sinabi sa kanya. Ito na naman, Iba yung ibig sabihin, pinag-aralan na natin to before. Iba ang ibig sabihin ng baptism of the Holy Spirit at saka filling of the Holy Spirit. Sabi ng The MacArthur Bible Commentary rito, bago sabihin nito na you will be filled with the Holy Spirit, sabi ng The MacArthur Bible Commentary, the Spirit had already been active. Aktibo na kumikilos in Paul's life. Convicting him, nandoon na yung pag-uusig ng banal na Espiritu sa kanyang kasalanan. Nandoon na yung convincing power, yung paghihikayat sa kanya na kilalanin si Jesus bilang kanyang Panginoon. Nandoon na yung transforming power, yung pagbabago at indwelling yung pananahan ng banal na Espiritu sa kanya, permanenteng pananahan. Sabi niya yun. Even before that time na siya ay mapuspos ng banal na Espiritu, nananana, sabi ng MacArthur, nandoon na sa kanya ang banal na Espiritu. Una, kinonvict siya sa kanyang kasalanan. Pangalawa, kinonvince siya, I am Jesus of Nazareth, whom you persecuted. Kinonvince siya na ang Panginoong Hesus ay Panginoon, makapangyarihan. Nandoon na yung pagbabago ng kalooban. Kaya sumagot si Saul na, ano po ang gusto niyong gawin ko, Panginoon? Makikita, sabi nga nung binasa natin noon, na unang-unang napakagandang pananalita na namutawi sa labi ni Saul matapos yun. Ano po ang dapat kong gawin, Panginoon? At nagkaroon na ng regeneration, kapanganakang muli sa buhay ni Saul. Even before this encounter with Ananias. Nung pagtatanong, malaking tanong, kailan ba na-born again si Saul? Yung mismo bang bumagsak siya, nakita siya liwag, tinig? Or yung pagtatagpo lang nila ni Ananias? Ako po personally naniniwala sa pagitan nitong dalawang ito, in between, yung encounter niya, personal encounter, at bago sila magkita ni Ananias, na born again na si Saul. Nagkaroon na ng pagbabago ng kalooban sa kanyang buhay. Pagbabago ng puso. At kung magiging specific pa ako, doon sa verse 11, sa panahong siya ay nananalangin sa Panginoong Jesus. Marahil sa panahong yun ng pananalangin, na-realize niya kung gaano siya makasalanan. Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan, pinagsisihan niya yung kanyang mga kasalanan at pinagkatiwala niya ang kanyang sarili kay Jesus bilang kanyang Panginoon. Yun po ang tunay na ibig sabihin ng conversion. Mark number 3, doon sa binabasa kong Healthy Church, biblical understanding of conversion. Pag sinabing conversion, nagkaroon ka sa tulong ng banal na Espiritu ng pagkaunawa na you belong to the people, yung tinatawag na the total depravity of man. Na wala kang kakayahan sa iyong sarili na iligtas ang iyong sarili. Dahil ikaw isang makasalanan sa harapan ng Diyos. At makita mo, yung pagiging makasalanan mo, makasalanan mo at matapos yun, ipinagkatiwala mo ang iyong sarili sa Panginoong Hesus na siyang may kakayahang magligtas sa iyo. At makikita mo sa sarili mo ang pagbabagong ginawa niya. Yun ang ibig sabihin ng biblical
conversion. Biblical understanding ng conversion. Na born again ka, una, kung nagkaroon ka ng pagsisisi. Dahil nakilala mong ikaw ay makasalanan. Pangalawa, nagkaroon ka ng pagkilala sa Panginoong Hesus na siyang tanging tagapagligtas. At kinilala mo siya at ipinapasakop ang iyong sarili sa kanyang pagiging Panginoon. At ang makakakita ka, pangatlo, makakakita ka ng patunay. Mararanasan mo ito. Ikaw sa iyong sarili, sa harapan ng Diyos, kayo nakakaalam nito. Mararanasan mo nagkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Pag walang pagbabago, walang ebidensya, walang totoong nangyaring kapanganakang muli. Amen? Pag hindi mo nakita ang bunga ng Espiritu sa iyong buhay, hindi ka naligtas sa mabuting gawa, pero pag hindi mo nakita yung pagbabago at bunga ng kapanganakang muli mo ng mga mabubuting gawa, wala ka pa rin pinagbago, matapos mong tanggapin si Kristo, ikaw pa rin yung dating ikaw, ugali mo, hindi ka perpekto, pero makakakita ka ng pagbabago. At nagsisimula yung pagbabago nun sa iyong kalooban. Dahil binigyan ka na ng Diyos ng bagong puso. Isang pusong malambot. Nakita mo yun sa iyong kalooban dahil binigyan ka na ng Diyos ng bagong espiritu. Binuhay na ang iyong espiritu na dating patay dahil sa iyong mga kasalanan. Tanungin mo yung katabi mo, naranasan mo ba yun? Nakakatuwa, dami natin lagi sa church. Pero, nakakalungkot isipin kung may isa-dalawa dito sa atin na hindi pa nakakaranas ng tunay na kapanganakang muli. Of course, hindi natin pwedeng itaboy. At yun yung nangyari kay Saul. Nakita niya, napuspos siya ng banal na espiritu. Nalaman niya yun sa sarili niya dahil nakadama siya ng kapayapaan. Hindi pa siya nakakakita, nakadama na siya ng kapayapaan sa puso. Nakadama na siya ng kagalakan sa puso. Nakadama na siya ng pagpapatawad sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, gusto ko nga isipin, yung pagkita, yung pagmanunumbalik ng kanyang paningin ay bonus na lang sa kung anong naganap sa kanyang kalooban. Sa kapanganakang muli sa bagong buhay na naranasan niya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maayos at tamang relasyon kay Kristo. Bonus na lang yung pagkagaling ng panunumbalik ng kanyang paningin. Ang talagang pinaka-nakakatuwa doon, naranasan niya sa kanyang buhay ang pakikipag-isa kay Kristo. At yun yung panalangin ko, na sa lahat ng nandito sa loob at sa mga papasok pa rito at makakasama natin, ang bawat sa atin ay magkakaroon ng katiyakan na tayo ay tunay nagkaroon ng pagbabago ng ating kalooban. Amen? Hindi kailangan ng Diyos ng madami lang papasok sa simbahan. Ang kailangan ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay isang puso, isang buhay na binago ng masaganang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. Yun ang mahalaga. Nalungkot ako, alam nyo, nagbalik tanaw ako. Doon sa una kong church, na pinagpastoran, nag-pioneer, dumami rin. Tuwa nga, dami. Pero nung mawala ako, yung mga members, may bumalik sa Katoliko, bumalik sa dating gawain. Lord, na-born again po ba talaga sila? Bagamat wala akong karapatang humatol dahil baka sabi nga, yung tumamang bala sa kanila, delayed reaction, hindi pa rin tayo pwedeng basta-basta maghatol na hindi talaga na-born again yan. Minsan, iba't ibang panahon yung paglago ng binhing nahulog sa kanilang lupa. Noong mga unang panahon, hindi lang naging matabang lupa ang kanilang mga puso. Pero sa paglipas ng panahon, naging matabang lupa rin. Nalungkot ako kasi ang dami sa kanila, wala na sa loob ng church at hindi na nagpapatuloy sa Panginoon. At sa iyo, sa kinagagalak ko sa Eastwood Christian Fellowship,
yung mga old faces, maliban sa lumipat ng lugar, tayo pa rin ang nagkikita, magkakasama. At ang magandang doon, hindi tayo nagkakasawaan. Amen? Bakit yun, no? Hindi tayo pwedeng magkasawaan hanggat magkasama tayo. Dapat tayo ay nagmamahalan. Amen? Oo. Kasi gusto ko nang tapusin, ano? Nakaranas ng kakaibang pangyayari si Ananias dahil sa kanyang pagsunod, nasaksihan niya yung himalang naranasan ni Saul at ginamit siya ng Panginoon bilang instrumento para maranasan niya ito. Bakit? Dahil sumunod siya sa Diyos. Dahil sumunod siya sa Diyos. If you want to have exceptional and great experience from God, be obedient to His will. Kung matatandaan nyo, kung may gurong kayong magandang memorya, kanino lang ba nung una ibinigay yung kapangyarihan ng pagpapatong ng kamay? Kanino lang? Kanino lang unang ibinigay yung kapangyarihan ng pagpapatong ng kamay? Sa mga apostles. Even si Philip, wala siyang ganong authority to lay hands. Di ba? Pumunta pa sino yung dalawang alagad na pumunta sa Samaria para magpatong ng kamay? At napuspos ng banal na espiritu yung mga bagong alagad na ng mga Samaritano, ng mga mistiso at may iba lang sa kalentil. Si Peter at saka si John. Kaya nga kinausap siya ni Simon Searcher, baka bigyan mo rin ako niyang ganyang kapangyarihan pag pinatong ko. Magsasalita ng mapuspos ng banal na espiritu. Pero dito, hindi apostol. Hindi apostol ang nagpatong. At meron, mabilisan ko na, no? Hindi na kailangan kasi napatunayan na tinanggap na si Saulo. Dahil si Saulo ay isang Hudyo. Ginawa lang yun dun sa mga Samaritano para patunayan sa harapan ng mga apostol na hindi lang Hudyo ang kabilang sa iniligtas ng Diyos. Sa iglesia, sa katawan ng Panginoong Hesus, maging ang mga Hintil din at Samaritano. At dahil si Pablo ay isang Hudyo, hindi niya na kailangan ng isang apostol para magpatong. Dahil sa una pa man, ipinakita na ng Diyos, sila ang unang tinawag bilang maging mga mamamayan ng Panginoon, ang mga Hudyo. Pero ang nakakatuwa, yung karanasan ni Ananias dahil siya ay sumunod. Gusto mo? Gusto mo ng kakaiba? Kahanga-hangang karanasan mula sa Diyos? Maging masunurin ka sa Kanyang kalooban. Amen? Kung nabuboard ka sa buhay mo bilang, parang wala namang kakaiba. Hindi mo nararanasan yung masaganang kapangyarihan ng Diyos. Marahil kasi hindi ka nagiging masunurin sa Kanyang kalooban. Di ba, Brother Ruel? Kaya marami kang patutuo dito. At naiiyak ka pa habang nagpapatutuo. Dahil naranasan mo ang masaganang kapangyarihan ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, matapos kang magdesisyon na sumunod kahit sa mga pagkakataong mahirap ang sitwasyon ng pagsunod. Amen? Tanong mo katabi mo, handa ka bang sumunod sa Panginoon? Kahit sa mahirap na sitwasyon. Baliktad. Nalaglag yung parang kaliskis sa mata ni Saul. At siya ay muling nakakita at pagkatapos nun, agad siyang nagpabautismo. Anong palatandaan ni Saul kung sino ang kanyang mga ulihin? Paano niya malalaman kung sino yung mga kabilang sa the way? Paano niya malalaman kung yung isang yon ay alagad ni Kristo? Anong palatandaan ni Pablo? Ito ay nagpa-bautismo. Yun eh. Yun yung paraan ng acceptance sa kanila. Sa local church, kung ikaw ay nagpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. May baptism na sila before eh. Pero itong baptism na to, pagpapabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesus. Yung mga taong kinamumuhian niya, dahil nagpabautismo sila sa Panginoong Jesus, matapos siyang makakilala sa Panginoon, agad niyang ginawa at sinunod
ang pagpapabautismo. Alam nyo anong kahulugan ng pagpapabautismo ni Saul kay ni Saul? Alam nyo ba anong kahulugan nun? Nung magpabautismo si Saul, anong kahulugan niya sa kanyang buhay? Isa na rin ako sa uusugin ng relihiyong Judaismo. Kabilang na ako sa ipipersecute. At yun ang mababasa natin sa rest ng kwento. Pero hindi siya natakot. Naging masunurin din si Saulo sa kalooban ng Panginoon. Pakipindot nga. Ayon. We must all surrender to God if we are going to experience true salvation. No? Kung totoong nagkaroon ka ng kaligtasan, dapat isuko mo lahat sa Panginoon. At tumugon sa Kanya ng may pagsunod sa Kanyang panawagan sa ating buhay. Yan ang ebidensya na totoong nagkaroon ng conversion, na naborn again ka. Nakita mo yung sarili na, Lord, hindi ako perpekto, pero lubos kong isinusuko ang buo kong sarili, ang buo kong pagkatao sa iyo. At ako ay, ngayon ay nahandang sumunod sa iyong pagkatawag sa akin. May kasunod yun, tulungan mo po ako. Tulungan mo po ako. At tutulungan po tayo ng banal na Espiritong nananahan sa atin. Muli, gusto kong tanungin mo yung katabi mo, meron ka bang pagsunod? Meron ka bang lubos na pagsunod sa Diyos? Kahit ang pagsunod mong ito ay nangangahulugan ng naghihintay na matinding paghihirap na maaari mong maranasan. Nakahanda ka bang sumunod sa pagtawag sa iyo ng Panginoon? Afterward, he ate some food and regained his strength, no? Yung konteksto ng 1 Corinthians, sabi ni Paul, pwede niyong kainin ng lahat ng bagay, pero wag naman kayong maging matakaw. Kakasakit kayo. Yung isang translation, The Living Bible, no? Pwede niyong kainin ng lahat, pero wag niyo namang sobra-sobrang kumain ng kumain. Masama yan. At lalo na, huwag niyong gamitin yung katawan niyo sa immoralidad. Yun yung context niya. Pag binasa ko, may ellipsis doon, may inalis ako doon eh. Kasi ang gusto ko lang bigyan ng diin yung bandang huli. The Lord cares about our bodies. Anong sabi niya? Ito si Pablo ay pinili ko para maging instrumento at ipapakita ko sa kanya ang mga magitinding paghirap na mararanasan niya. Si Pablo ay nakatagdang maglingkod. Nung napuspos siya, he was empowered by the Holy Spirit. Gusto niyang nandoon na yung matinding pagnanasa niyang maglingkod, mangaral ng salita ng Diyos. Pero magagawa niya ba yon kung mahina ang kanyang katawan? Ilang araw na siyang hindi kumakain. Ilang araw na siyang hindi kumakain? 3 araw. The Lord cares about our body. Kaya Neri, magpa-check up ka na. Isa yan sa natutunan ko nung magkasakit ako. Nakakatuwang isipin si Pastor John Osorio, kahit meron siyang dialysis at ngayon namatay yung kanyang biyenan, umuwi sa CDO. At mahirap yun kasi kailangan niya magpa-dialysis twice or 3 times a week. At uwi siya sa CDO at maghahanap siya doon ng dialysis center dahil namatay yung biyenan niya at sinamahan niya ang asawa niya. Pero sa kabila nun, patuloy siyang naglilingkod. Nakakatuwa. Pero mas nakakatuwang isipin at gusto kong isipin na malaya akong naglilingkod sa Diyos kasi malakas ang aking pangangatawan. Dapat nagre-reconcile yung kagustuhan ng kalooban mo, meron ka ring malakas na pangangatawan para maglingkod sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, alagaan mo yung katawan mo. Una, para kay Lord. Pangalawa, para sa pamilya mo. Ano sabi, Brad? Kanina ka ba bumabango? Kanino ka ba bumubangon? Binigyan ng diin dyan. At kumain siya at muling nanabalik ang kanyang lakas. Ang kasunod na message na yan, from persecutor of Christ to preacher of Christ. Nanabalik ang kanyang lakas. The Lord is for the body, and that is why care must be taken of it, so that it may fit to serve the soul. Sabi nga,
maganda kung malakas ang espiritu, malakas din ang katawan. May pagnanasa ang espiritu, sumasang-ayon ang katawan. Makakapag-preach pa ba ako kung nakaratay na ako o na-stroke ako? Diba? Ang hirap siguro. No? Kaya kailangan ko alagaan yung katawan ko. Aawa ko sa 12 na, total, tumatawa pa naman kayo, hindi pa kayo nagugutom. Naawa ko sa mga na-stroke, di ba? Lumalakad. Mahirap eh. So, kailangan alagaan natin ang katawan. At yun ang gustong bigyan din sa last verse, sa verse 19. Dapat maging fit yung ating katawan ayon sa pagnanasa ng ating espiritu, ng kalooban na maglingkod sa Diyos. Alagaan natin ang ating katawan. Nagmamalasakit ang Diyos, maging sa ating pisikal na pangangatawan. Paul refers to this experience as the start of his new life in Christ. At the center, listen, basahin nyo nga. At the center, basahin nyo nga. Sino ang bida sa conversion story ni Saul? Sino ang bida sa conversion story mo? Sa pagpapatuto natin kung minsan mag-evangelize tayo, ginagamit natin ang ating conversion story. Pero tiyakin natin, ang magiging bida ay walang iba kundi si Kristo. Ibibida niya natin ang kabutihan niya, ang masagalang biyaya niya, ang kapangyarihan niya na naranasan natin sa ating buhay. Amen? Paul recognized Jesus as Lord, realized his own sins, surrendered his life to Jesus, and resolved to obey. Yan ang biblical understanding of conversion. True conversion comes from a personal encounter with Jesus Christ and leads to what? New life. Bagong buhay in relationship with Him. Sometimes God breaks into a life in a spectacular manner, kagaya kay Saul. And sometimes conversion is a quiet experience. Beware of people who insist you must have a particular type of conversion experience. Nung nauso yung third wave, yung Pentecostalism, sabi nila, para malaman mong na born again ka, dapat mag-speaking in tongues ka. Mapapag-aralan natin sa Acts na hindi lahat ng conversion experience merong speaking in tongues. Meron minsan, meron, wala. Nung mauso yung Pentecostalism, yung third wave na tinatawag, parang palatandaan na na-born again ka, nag-speak in tongues ka. Hindi po yan. Ang palatandaan kung natunay kang na-born again ay isang binagong buhay na masunurin sa kalooban ng Panginoon. Again, yung tanong, what is your conversion story? Meron ba? Meron ka bang kwento na may kwenta dahil si Kristo ang bida? Meron ka bang kwento ng karanasan sa iyong buhay na si Jesus ang bida? Ano yung sabi ko ng bandang uli? Nalimutan ko. Dahil, meron pang kasunod eh. Nalimutan ko kagad. Tumatanda na talaga ako, no? Sana, ang panalangin ko sa lahat ng pumapasok sa lugar na ito, magkaroon ng tinatawag na biblical conversion story. Hinihiling ko po yung ilan sa mga elders na